Di pa man lubos na nakakabangon sa gupit ng Super Typhoon Pepito nung nakaraang taon, heto't tinamaan naman ang Catanduanes ng Super Bagyong Uwan. Kaya't karamihan sa kanila problema ang masisilungan at mga gamit sa hanap buhay. Agad nagtungo ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa 5 bayan doon. Sa Barangay Cobo sa bayan ng Pandan sa Catanduanes, kalunos-lunos ang sinapit ng mga mangingisda. 2 bangka na lang kasi ang naiwan matapos wasakin ng mga bangka ng storm surge dulot ng Bagyong Uwan. Doble ang sakit na nararamdaman ng mangingisdang si Fernando. Bukod sa nawala ng kabuhayan, nasira rin ang bangka na nabili niya sa halagang 60,000 piso. Ano pa lang yun, 4 na buwan. Kaya wala pa akong hindi ko pa mabawi yung binili ko doon. Sabi ko nga, baka may gobyernong tumulong. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan sa lugar, kaya ang panawagan ni Fernando. Humihingi po kami ng tulong sa panghanap buhay sa dagat. Kasi yun lang kinabubuhay namin dito. Ang kanyang kapitbahay na si Elizabeth naman, naanod ang bahay ng malakas na alon. Kaya pansamantala siya nakatira sa bahay ng kanyang tiyahin na winasak naman ang pader ng storm surge. Dito po naman kami titira muna kahit na walang bubong. Pag umuulan, lilipat na lang kami dyan kahit saan na tabi-tabi. Noong nakaraang taon nang humagupit din sa Barangay Cobo ang Super Typhoon Pepito at ngayon naman pinadapa ng Bagyong Uwan ang kanilang pier at ilang kalsada. Para maibsan ang kanilang kalbaryo, hatid ng GMA Kapuso Foundation ang food packs para sa mahigit 16,000 individual sa bayan ng Pandan, Bagamanok, Virac, Panganiban at Caramora. Sa gitna ng unos na dinulot ng nagdaang Bagyong Tino, kanya-kanyang paraan ang bawat pamilyang apektado para manatiling ligtas. At hanggang ngayon, ramdam pa rin ng marami na sa ating mga kababayan ang bigat ng iniwang dagok ng bagyo. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi natin ng tulong sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalantang lugar. Bubungan at Kisame ang naging takbuhan ng marami nating kababayang sinalanta ng Bagyong Tino sa bansa nitong buwan. Ang pamilya ni Edlin mula sa Konsolasyon sa Cebu, kasama sa mga umakyat sa kanilang Kisame dahil sa mabilis na pagtaas ng baha. Sinira po namin yung isang ganun po para lang makaakyat kami. But delikado din po kasi hindi po kasi matibay yung Kisame. Pwede kami malaglag sa baba. Nang humupa ang baha, makapal na putik ang tumambad sa kanila. At hanggang ngayon, pahirapan pa rin daw sa paglilinis. Limitado lang daw kasi sa 4 na oras ang supply nila ng tubig kada araw at wala pa rin kuryente. Kisame rin ang naging takbuhan ng pamilya ni Efren sa Hinunangan, Southern Leyte. Hindi naman kami pwedeng lumabas kasi malakas na ang tubig sa labas. First time namin nangyari ito kasi yung unang bagyo Odette, wala namang baha. Hangin lang yun at saka ulan. Ngayon lang tong baha at saka may dala pang putik. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, namahagi tayo ng food packs sa 24,000 individual sa Cebu at Southern Leyte na nasalanta ng Bagyong Tino. We are very much thankful po kasi po our people, most especially Barangay Danglag and the other affected po, really needs food and water po. And one of the instrument po na pumunta is kayo po para matulungan po sila. At dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo, patuloy pa tayong namamahagi ng tulong sa Cebu, Negros Occidental at Palawan. Sa kabila ng malakas na hangin at daluyong na dala ng Super Bagyong Uwan, nanatiling matatag ang ating ipinatayong school building sa Catanduanes. Bukod sa dito hinuhubog ang kinabukasan ng mga mag-aaral,
Naging silungan din ito ng ilang residente sa panahon ng kalamidad. Kakulangan sa mga silid-aralan ang isa sa kinakaharap ng mga guro sa Bakak Elementary School sa Bagamanok, Catanduanes. Noong nakaraang taong kasi, isa ang eskwelahan sa sinalanta ng Bagyong Pepito. Lubhang napinsala ang mga silid-aralan na tuluyan ng hindi mapapakinabangan sa paghagupit naman ng Super Typhoon Uwan. Simula po ng Pipito, Typhoon Pipito, hanggang ngayon po, na dumating na naman si Typhoon Uwan, hindi pa po na-repair. Yung mga yero po, natanggal. Yung mga trusses na mga bakal, nasira po. Mahalaga na matibay, maayos at higit sa lahat, komportable ang mga mag-aaral sa kanilang silid-aralan. Nalayunin ng Kapuso School Development Project ng GMA Kapuso Foundation. Ang ipinatayo nating 3 Kapuso classroom at hand-washing facility sa Mabini Elementary School sa bayan ng Panganiban at ang 7 Kapuso classrooms sa Palta Elementary School sa Virac hindi natinag. Naging sandalan nga ito ng pamilya ni Clarita. May tiwala po sa pagkakagawa nito ng GMA. At totoo naman po talaga, hindi naman po na wala namang kahit anong nabaklas. Si Gary saksi raw kung paano pinatayo ang mga silid-aralan. Nakita ko yung trabaho talagang matibay. Karamihan sa kanila, pumupunta sila dito. Tapos pag may mga sakonang darating, sinigurado natin na matibay yung ating mga classroom pagdating sa lindol, especially sa typhoon. Dahil nga yung Catanduanes, situated siya sa daanan talaga siya ng mga bagyo. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.